charismatic community, kung saan daw may dalawa o higit pa na nagkakatikot sa pangalan ng ating Panginoon, naroon siya sa ating kalagitnaan. No? Hindi lang tayo isa, dalawa lang dito. No? Marami po tayo. Mamaya, darating po yan sila, umulan na. Kasi lahat tayo, mga tinawag. May mga tumawag sa atin, kaya tayo nandito. Maging kahit anong organisasyon kayo pinapipilatan natin. Amen? Amen. Amen. Yan. So, ang charismatic, paano ba? The way we act. Paano ba tayo kumilos? Paano tayo nagsuserve? Ano yung ginagawa ng isang charismatic sa isang community? No? Ito pong charismatic ay isang organisasyon. No? Hindi. Ito po ay isang ministry. Gumagalaw, kumikilos. Kaya hindi ka maangkin nito. No? Hindi ka angkin. Ako, charismatic ako. Ito, ganito. No? Hindi. Paghahagi lang yun, no? Paraan mo ng paglilingkod. Charismatic way ng paglilingkod. Amen? Yan. Ano ba yun? Ang charismatic way ng paglilingkod. The way we act. Sa pamamagitan ng panalangin, ng fellowship, at ng pag-ministry. Ayan po yung pag-uusapan natin ngayon. Nais natin mailatag muna kung ano ba talaga yung pinupuntahan natin ngayong araw ng Webes. No? Ano ba talaga pinupuntahan? Ba't naiintindihan natin yun? Para kung maiintindihan natin, mas madali natin malalaman kung ano yung dapat natin gawin bilang isang mga Katoliko. Amen? Okay. In prayer muna tayo. Binabanggit na ito nakakala. In prayer, ang ginagawa po natin ay acts of prayer. Alam niyo po yung acts of prayer? Sino dito nakakaalam na ng acts of prayer? Yan. No? Ang acts of prayer ay hango mismo sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. No? Yung basihan natin, yung pattern natin ng panalangin sa charismatic ay itinuro mismo ng ating Panginoong Jesucristo. At ano yung panalangin na yon? No? Sabi ng mga alagad, paano po ba kami manalangin? Ganito kayo dapat manalangin. Diba? Ang manaming nasa langit, yan ang itinuro ng ating Panginoon sa Kristo. Na ginagawa rin natin sa misa. Amen? Amen. Adoration. Pagsamba. Sabihin nga po natin, pagsamba. Pagsamba. No? Ang muna natin ginagawa ay sambahin ang ating Panginoon. Ang unang dalawang utos ay puro pagsamba sa Diyos. No? Dapat lagi natin uunahin yung Diyos sa kabutihan niya. No? Yan po, adoration na manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ito ay pagpapakilala, pagpapakita natin ng kabanalan ng ating Diyos. Amen? At yung pagkilala doon sa kapangyarihan niya. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya yung pinakamahusay sa lahat. Siya yung pinakamagaling sa lahat. No? Siya ang kamahal-mahal. No? Siya ang una at ang huli. No? Wala siyang katapusan. Ganun. No? Dapat na-recognize natin, sinasamba natin ang Diyos. At ang pagsamba ay hindi inuukol sa tao. No? Hindi ito para sa tao. Para lamang yan sa Diyos. Amen? Parang po natin ang ating Panginoon. So, ang ginagawa pala ng charismatic ay sumasamba sa Diyos. Amen? Nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos, ng kadakilaan ng Diyos. No? Ayan na natin ginagawa. No? Kaya mapapansin yan tuwing habang ma-attend po tayo ng prayer meeting, magna-devotion worship, ganyan yung ginagawa natin. Amen?
Pagkasunod po niyan ay ang confession, pag-amin ng pagsisisi. No? Pag-amin ng pagsisisi. Confession. Yung nakaraan po, no? Nagbahagi po ako, nagkwento po ako tungkol doon sa, sino pa nakakatanda? No? Yung tinawag yung mga unang alagad. Nung nakita na yung kababalag, yung kahanga-hangang ginawa ng Diyos na nagkaroon sila ng umuli si Pedro, nung nagpatira pa siya, naglumot siya sa harapan ng ating Panginoon, humingi siya ng sisi. No? Humingi siya ng tawad. Nung hindi siya karapat-dapat, sabi ni Pedro, contrition. No? Pagsisisi. No? Sabi niya natin ng Panginoon, habang tinutulong niya, kasi patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. No? We are weak. Hindi na tayo karapat-dapat sa tumakap sa Diyos. Diba? Natatandaan natin sa unang lipan. No? Talagang hindi ka pwedeng sa Panginoon. No? Yung pag pumapasok ka doon sa templo, umapatay na. Kaya may natali. Tinatalian yung mga papasok na yung mga saserdote. At sa pag namatay sila, yung susunod, hihilain na lang yun. No? Hindi tayo karapat-dapat. Pero ginawa tayo maging dapat ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Acts of prayer. Nagmula po muli sa Ama namin. Kasi kung tinungo niya, susunod pa ba tayo sa iba? Di ba? Diyos mismo yung nagturo na ito. Siya yung susundin natin. Amen? Kahit paulit-ulit pa yan. Hindi masama yun. Next, thanksgiving. Pagpapasalamat. Recognize mo yung ginagawa ng kabulihan ng ating Panginoon. No? Thanksgiving. Pagtanggap at pagpapasalamat sa biyayang bigay ng ating Panginoon. Dapat nalalaman natin yung blessing na meron tayo. Hindi lahat problema yung iniisip natin. Amen? Ang dami kasi niyan. No? Ang dami problema. Pero sa isang biyaya ng Panginoon, mawawala lahat iyan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bigyan mo kami ngayon ng aming kanin sa araw-araw. Yeah. Tapos ang susunod, thanksgiving. So, supplication. Saka tayo hihingi. Kapag nasabi na natin kung paano kabuti ang Diyos, kapag humingi na tayo ng tawad sa Panginoon, kapag nare-recognize mo na yung mga biyaya niya, saka tayo hihingi sa ating Panginoon. Na, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para sa langit, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Supplication. Ano siya? Paghiling o paghiling din, paghiling ng petisyon. Mga kahilingan para sa gabay, proteksyon at kalooban ng ating Panginoon. No, tandaan natin, Panginoon, bakit? Ganda naman sa Lord. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. No, laging may pagsuko kasi dito sa buhay natin. No, laging may pipigil sa biyaya ng Panginoon. Sa nais ng Panginoon. No? Kanina lang bago tayo mag-umpisa, ang lakas-lakas ng ulan. Oo. Nabanggit nga pa si Ate Agnes noong nakaraan. No? Bakit pag may gawain dito, ang lakas ng ulan? Tapos tumitigil. No? Tumitigil ngayon, tumigil ang ulan. Kanina lang, dalawa lang po kayong dyan. Di ko na sila binigyan. Extra lang po yan. No? Kaya ngayon, nagdami na po natin. Palakpakan po natin.
Acts of prayer. Ganyan po yung ginagawang panalangin ng charismatic. No? Natin. Dapat nakabatay doon sa tinuro ng ating Panginoon. Kaya pala minsan, yung panalangin tayo, akala natin na nilililig. No? Kasi tinuturuan tayo manalangin ng ating Panginoon. Unti-unti, sa pagdala natin sa gawain na ito, masasanay din tayo sa ganyang panalangin. Masasanay din tayo sa ganyang panalangin. Matututo rin tayo. No? Kasi nakakagaanan mo na. Ganito ka na. No? Ayan po, yung panalangin na tinuro ng ating Panginoon. At mamaya, gagawin po natin yan. May maglilid po sa atin na nakaraan, naglilid si Ate Pat. Ngayon, may bagong maglilid si Ate Pat. Na, mamaya, siya po ang magdadala uli sa atin sa panalangin. Hindi lang po pag nagdarasal po sa sumabay pa tayong manalangin. Kung meron tayong mga dapat sabihin sa Diyos, kung kailangan, kaya nga nililig tayo, na nakaan, sinabi sa ito, yung, mahal kita Panginoon, hallelujah. No? Nagsasabi na gano'n. Sinisigaw ko, pinapahayag mo sa Diyos. Ayun, yung isang way na adoration. No? Acts of prayer. The way we act in prayer. Ang susunod, ito pa yung nakapaluog. Yung ginagawa natin sa charismatic community. Ito po. In fellowship. No? Sa pagkakatipon-tipon. Like testimony. No? Mapapansin mo, si sister, alam ko na nagkakarismatic ka na sa saluwa ka, sister, tama. So, like testimony, paano kumilos ng Diyos sa buhay mo na nais mong ipahayag upang maging inspirasyon sa iba. Usually, wala mong ganitong panayan pag nag-uumpisa ang charismatic. Kaya nga sabi ko kanina, pinilalatag ko pa lang sa inyo ano yung ginagawa ng charismatic. Thursday po, magkakaroon na po tayo ng life testimony. Paano yun? Magtatawag po ko kung sino ang tatayo sa harapan para ipahayag kung gaano kabuti ang ating Panginoon. No? Tatayo siya sa harapan, sasabihin niya kung ano yung blessing na natanggap niya. Bakit? Kasi importante makinig nila yun. Importante maipahayag mo kung gaano kabuti yung Diyos sa'yo. Sa kapila ng mga problemang napagdadaanan natin, nagugulat ka na lang, meron siyang ibinibigay na solusyon. Meron siyang ibinibigay na pagbabala. Meron siyang ibinibigay na pagmamahal. Amen? Kaya ganyan po yung gagawin natin next Friday. Nagkakaroon na po tayo ng testimony. Si Brother Pipito po, kabisado ko na po yung testimony niya. Ang sasabihin niya dito, that kissing is a blessing. Pero hindi po ako nagsasawa. Kasi ramdam ko, na tuwing gumigising na ako, laging nandyan yung bayaya ng ating Panginoon. Amen? So kaya sa next Thursday, kung meron po tayong magandang nangyari sa atin, kahit hindi po madugo, no? Kahit yung simple lang, no? Kahit yung simple bagay lang, pwede natin ipahayag na parang maging inspirasyon. Parang hindi lang din kami nagsasalita dito. Dapat nararamdaman din namin yun. Amen? Amen? Okay po sa atin yun, next Thursday. No? Magtatawag po ng ina, tapos may tatayo dito, magpapahayag siya kung gano'n mabuti yung Diyos. No? Kung meron naman siyang problema, sabihin mo din. Baka makatulong na mapakinggan namin. Masama ka namin sa panalangin. No? Sama natin sa dasalian. No? Kasi lahat ng pag-uusapan natin dito, pagdating sa closing prayer, ipapanalangin natin. Hindi ka na ngayon mag-isang nagdarasal. May kasama ka na.
No, may kasama ka na. Kung panalangin ng marami ay malakas, tatandaan po natin yan. Amen? Palakpakan po natin ang ating pagkakas. Sharing! No, pagkatapos po ng testimony, meron po tayong sharing. No, pagsasaluhan po natin yung salita ng Diyos. Lagi po pagsasalo ang gawain ng isang charismatic. No, hindi po nawawala yan. Puro pagsasalo, puro sharing. No, kasi yung mga lingkod dapat laging nagpapahaginan. Hindi po dapat na nagkakait yung talento, yung skill na meron tayo sa isang community. No? Kasi, sabi ng Panginoon, sa Iglesia, sabi niya, siya yung ulo at tayo yung katawan. At ang katawan ay maraming bahagi. Hindi pwedeng sabihin ng kamay sa paa na ganito, na ganito, na ganito. No? May kanya-kanya tayong kaalaman. May kanya-kanyang ibinigay na kakayahan ng ating Panginoon. Kaya pinagsasaluhan natin. Para saan? Para maging malakas. Para maging makalakas. Kaya ang importansya sa isang community. No? Palakasin ang bawat isa. Okay, sharing. Nakalimuan, gospel sharing. Ano ba yung napag-usapan sa Biblia? Ano yung binasa natin Biblia? Ano ba yung nakinig natin kay Father? Ano ba yung sinasabi ng pananampalatayang Katoliko? No, para hindi po tayo maligaw. Dapat ang basihan natin, yung isi-share natin, bukod kung yung inspirasyon na ibinigay sa iyo, ano ba yung sinasabi ng ating simbahan? Napaka-importante po nun. Kasi, pag bumiwalay tayo doon, ihiwalay na tayo talaga. Mawawala tayo sa direksyon. Diba? Dapat yung sinasabi mismo ng ating simbahan, naka-include doon. At ayun yung gagawin, tatayo naman sa harapan. Paano niya i-consolidate yung mga napag-usapan? Kung ano gagawin natin next, magkakaroon po tayo ng groupings at sa gospel na napag-usapan. Minsan po may topic na kailangan pag-usapan, pumipili lang ng certain, doon para ayun ang pag-usapan. No? Minsan naman yung buong yun. No? Para po pag-usapan natin, para naiintindihan natin. No? Tayo yung mga Katolikong dapat may alam sa ating pananampalataya. Amen? Amen. Kumikilos dapat ang lahat ko. Sinasabi yan sa isang binyagan at lahat tayo ay binyagan. Amen? Amen. Yung Espiritu po na ibinigay ng Panginoon sa atin, nag-umpisa na tayo binyagan. Ang ginagawa po ng charismatic, pinag-aalap yan, pinapaypayat, makatulog. No? Yan po yung gagawin natin. Para mas na-enjoy mo kung nagsasag ka sa simbahan. Mas naiintindihan mo, mas nai-enjoy mo. Kaya ako pala ginagawa ito dahil ganito. No? Hindi yung nakinig ka na kagad ng isang chismis. Ayoko na. Kinag-chismisan ako. No? Alam mo, kapag naiintindihan natin kung bakit tayo naglilingkod, mas nakapong maglingkod. Amen? Palakpakan po natin. Ito, gospel sharing groupings, let's talk about Jesus. Paano natin siya nakikilala? No, hindi naman natin kabisado yung isang Biblia. At hindi natin kailangan kabisaduhin ng isang Biblia para makilala sa Jesus. No? Paano natin siya nakilala? Ang importante dito, kung nakilala mo siya, paano mo siya ikukwento? Kung may problema ako ngayon, kung may iniisip ako ngayon, paano mo ikukwento sa atin si Jesus? That's the most important thing. Paano mo nakikilala si Jesus? Amen? Amen. No? Kasi gusto ko makinig. Gusto natin makinig kung paano si Jesus kumilos sa buhay natin.
Sabi doon sa Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo ay si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may sabi po kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Palakpakan po natin. Pinatanong po na yung ating Panginoon, sino siya? Pakilala natin kung sino si Jesus sa puso. Amen? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin. At ang sumunod ay ang evangelization, pagpapahayag. No, ito na po yung minsan, meron po tayong guest speaker, minsan si Ate Agnes, minsan po si Ate Agnes, minsan si Ate Agnes din. Ayan, may guest speaker po tayo, minsan iimbitahan, may pagkakataon po, tapos yung mga kasama po natin dito, sila yung magpapahayag, maging kayo. Siyempre, kailangan makita muna namin kung paano nyo nakikilala si Jesus. Kasi baka nandiyan sa inyo yung gifts eh. No, baka meron kayong gifts na gano'n. Kaya nyo palang tumayo dito sa harapan at ipahayag si Jesus. Ipagkakait ba natin yun? Hindi. No? Baka member kayo ng isang organization dito, ano ba na minister tayo? Na pag-uusapan natin yung Eucharistia. Diba? Tayo bang nandito ngayon? Narinig niyo na ang kwento ng Eucharistia? Alam niyo na ba ang kwento ng Eucharistia? Alam niyo na ba yung kwento ni San Carlo Acutis? Palakpan po natin sa San Carlo, September 7. No? Yan, ngayon. Kailan pa lang, ilang araw pa lang, September 11 ngayon. No? Bilang isang Katoliko, dapat nalalaman natin yung faith natin ngayon. Diba? Kumuha ko siya, nag-confine siya ng mga mahigit 100 ako Eucharistic miracle. No? Kinumpile niya lahat yun. Tapos, ang debosyon niya sa banal na Santa Rosario. Di ba? Ayun yung ginawa ni San Carlo Acutis. 15 years old na matay. Kailan niya inumpisa doon? Di ba? Ata pa. Ngayon, santo. Namatay sa Kapuyulia. Napakabata. Marami. Pero, ganun eh. No, ganun. Kasama yung kay Santa Clara. No? Yung Eucharistic Minister, naka-include na basa ko yun yan. Ano meron doon? Alam niyo na ba yung kwento ni Santa Clara? Tayo nasa Santa Clara. No? Sa pamamagitan ng Eucharistia, napaalis niya yung mga lulusog doon. Sa lugar na yun. Sa akin ba yun? Diba? Nagliwanag. Natakot. No? Natakot yung mga tulisan na yun. Diba? Kasama po yan sa pagpupuyat-tuwan natin. Palagingin po natin yung pananampalataya natin Katoliko. No? Kasi ito yung tunay na mismo si Jesus Cristo yung nagtatag. Si Jesus mismo yung nagtatag nito, ipinagkatiwala niya kay Pedro. At mula kay Pedro, umabot na kay Pobleo. Diba? Minsan hindi ko na pag-uusapan yan sa isang simbahan. Pero sa gawain natin, kung may pagkakataon po tayo, pag-uusapan natin. Panalalagyan natin yung ating pananampalataya ng Katoliko. Amen? Okay ba sa inyo yun? Yes. No? Magtutulungan tayo. Yan ang nandiyan eh. Magtutulungan tayo. Ayun yung dapat natin gawin. Kaya
Yan yung importansya ng isang charismatic community. Kasi bakit? Bilang isang Katoliko, charismatic, may lugar. May venue tayo para pag-usapan. No, hindi lang pinag-uusapan natin kung ano yung kailangan gawin natin sa simbahan. Kung ano ang kailangan gawin sa ating pananampalataya. At ayan ang pinangako namin kay Brother JJ. Diba? So magtulungan po tayo, kwento natin itong community. Atin po ito. No? Nung pinag-uusapan namin ito, hindi po mapasok sa isip namin na amin itong community na ito. Magtatatag kami ng bagong community dito sa Tacloban. Papangalanan namin ganito. Hindi. Nakapangalan ko mismo sa parokyang ito ang gawain na ito ng karismatik. Amen. Palakpakan po natin ang ating evangelism, the act of bringing the good news of Jesus Christ to others with the goal of leading them to change and to understand our Catholic faith for our salvation with the help of the Holy Spirit. Tapos, sa ministry, in ministry, ito po yung kakaniwang ginagawa. Hindi ito maaalis. Isa kasi magpaplano, no? Pero ito kakaniwan at maaasahan nyo na po ito sa amin ngayon. Nauna yung prayer meeting, ginagawa na po natin yan. Yan, prayer meeting, ito po yung ginagawa natin, yung pagsama-samang pagpapalanginan, sharing, kanina. Prayer for the sick. Pag meron pong sakit sa atin, may sakit sa tahanan natin, gusto po natin maipanalangin. Pwede pong sa prayer meeting sabihin nyo. Pwede pong puntahan natin sa bahay. Tulungan namin kayong manalangin. Kasama na po ng tahanan. Okay? No? Visitation of the Holy Family. Pwede po tayo mag-cut sa inyo o ibasita sa inyo yung banal na pamilya. Tapos magkwentuhan tayo. No? At the same time, prayer service sa mga naulila. No? Yun, pagka may naulila, namatayan, pwede po namin pwede po natin nalawin na ipagdasal. Wala akong bayad yun. No? Hindi po kami nagpapabayad. Mag-aapunin pa kami. Na? Ayan po. Ayan po yung ating ministry, ang ginagawa ng ministry natin sa ngayon, na available na. Na available na po yan, pwede na po. Mamaya po, pagkatapos ito magsalita, malapit na, sama-sama po tayo mananalangin. Ang charismatic po ay mayroong dalawang it is natawag itong transparochial at parochial days. Yung transparochial, ito po yung mga nasa labas. Okay? Ang parochial days, ito po yung ginagawa ngayon dito sa ating simbahan. And this parochial days, charismatic, is very special. Tanong niyo, bakit special ito? Bakit? Kasi nasa harap po tayo ng tabernakulo. Habang tayo ay nagpapahayag ng papuri sa Panginoon, may nakatingin po natin sa tabernakulo. No? Nandiyan po siya mismo. Nakatingin sa atin. Kaya ibuhos na natin yung papuri at pagpasalamat. Pakita natin sa Diyos. Amen? Magsitayo po tayo lahat. Palakpakan po natin ang lakas ng ating Panginoon.